Halil TV. Gulat na gulat talaga sa kanya si Roxanne nang ibalita niya rito ang nangyari. Nang umagang iyon ay nasa Ayala Center sila. Nawalan siya ng choice nang hilahin siya nito. Tuloy ay pareho silang nag-cutting classes. Nang nasa Italian restaurant na sila ay ikinuwento niya ang buong pangyayari. I'm shocked, really, but not surprised, definitely. Knowing you, hindi nga nakakapagtakang magawa mo yun. Dinala ko lang talaga ang loko. So, anong ginawa sa'yo ng daddy mo? Dinasabon ka ng husto niyan tiyak. Ang lagay ay medyo lang, nagalit lang ng konti ganon. Pinagsabihan ako, you're a woman, you should act like this and like that. Pero pagkatapos nun syempre bati na ulit kami. Siya pangang nang amo sa akin eh. Alam mo namang pet ako ng daddy ko, di ba? Lucky you. Eh ang mami mo, anong say? Cool na cool pa rin as usual. Hindi nagsasalita, as in no comment talaga. Pero deep inside her, alam kong galit siya. Alam mo naman si mami, reyna yata ng old fashion sa mundo. Lahat ng kilos at activities ko ayaw nun. Pati nga course ko, diba? Tutol din siya. Ang loka mo kasi, sa lahat ng friends kong beauty, ikaw ang kakaiba. Mantakin mong ganunin mo si Troy. Pasalamat nga siya at ganun lang ang natikman niya sa akin. He should be thankful pa nga at hindi ko naisip na gamitin sa kanya ang 1 week ko ring natutuhan sa judo. Kung hindi, tiyak na manghihiram siya ng mukha sa doggy nila. Kung pahihiramin siya, that is. Natawa si Roxanne. Yeah, I remember tuloy the poor instructor. Hindi ka na ba kinulit nun ulit? Nag-enroll kasi siya noon sa judo karate class. Gusto niya kasing matuto ng self-defense. Ang kaso, nag-visit siya sa instructor kaya hindi na niya itinuloy. Hindi na siya pumasok. Sukat ba naman kasing ligawan siya ng lukotoy? Thank God at hindi na nga. Bigla tila nanudyo naman ang mga mata ni Roxanne. Nawaring may kahaluring panunumbat. Dialing ako ha? Anong dialing? Kanino? Sabi mo si Kenneth ang nag-ayos sa trouble mo, di ba? Sumimangot siya sa pagbanggit nito ng pangalan niyon. Oo nga, kaya nabisita lang akong lalo. Alam mo bang dinaig pa nun ang daddy ko? Sermonan ba naman ako? Imagine that? Grabe talaga. Hindi ko matake ha. Yun na nga eh. Kaya nga ako nagseselos eh. Kasi ibig sabihin nun, concerned siya sa'yo. Kasi nga may crush sa'yo si Kenneth. Excuse me no? Wala akong crush sa kanya. Pwede ba? Yung conceited na yun? Excuse me talaga? Talaga ha? Wala ka talagang crush sa kanya? Panindigan mo yan. Eh di akin na lang talaga siya, ganun. Tinaasan niya ito ng isang kilay. Gaga, isumbong kaya kita kay Johnny baby. Loka, alam na po niya may crush ako kay Kenneth no? Kilala niya ang mayabang na yon? Not personally, ikinuwento ko sa kanya yung kung sino si Kenneth. And you told your boyfriend na crush mo nga yun? Over ka talaga. Anong sabi? Okay lang sa kanya yun? Kasi naman honest talaga kami sa isa't isa. Kaya naman I tell him nga, ang resulta yun at nagalit sa akin ng loko. Kaya nga ikaw ang hinata ko ngayon kasi hindi ako sinupot ng hudas. May usapan kaming siya ang sasama sa akin eh. Hindi nga dumating. Isa lang po ang ibig sabihin nun, nagselos. Dahil sa kawirduhan ng utak mo gaga ka kasi eh. May boyfriend ka na nga at lahat, nagkakakrush ka pa sa iba. Di pa hinog ka ngayon. Anong magagawa ko? Sa talaga namang heroic ang dating sa akin ni Kenneth mo. He looks like my hero fresh from the pages of a romance book. O diba talaga naman? Malay ko sa'yo at anong Kenneth mo ang pinagsasabi mo dyan? Don't worry, pag ganyang tinopak ng love ko, medyo kailangan ko na ngang sikipan ng screw sa utak ko. Kaya ipinauubaya ko na sa'yo si Kenneth mo. Hanggang crush lang naman talaga ako eh. Siyempre, si Johnny ko pa rin ang the one and only true love ko. Saka obvious naman talaga eh. Alin ang obvious? Nasa'yo siya may tama, as in bullseye talaga. Noon pa man sa pool halata ko na yon. Don't tell me na hindi ka aware doon no? Umismid siya.
Gwapo nga, ang yabang naman. Alam mo kung sinong magaling kong mag-sermon? Let's change the topic na nga. Naaalibadbaran lang ako. Naaalibadbaran daw oh. Ba't nagbablush ka dyan? Hindi no. Iniwas niya tuloy bigla ang mukha dito. Alin, kung ako lang ang tingnan ni Kenneth ng ganon kalagkit tulad ng pagtingin niya sa'yo, lalo pag hindi ka nakatingin, aba, mag-boyfriend na agad kami. Ikaw yon, flirt. Umismid si Roxanne sa kanya. Kunwari pa to, pero deep in your heart, di ba may dating din si Kenneth? O, i-deny mo? Ma, at pa, at itinuon na niya ang kinakaing ice cream ang atensyon. Nang gabing iyon ay pinag-isip talaga siya ng sinabi ni Roxanne, pero hindi iyon matanggap ng isip niya. Basta wala siyang gusto sa Kenneth na yon, period. Kasalukuyan siyang nag-e-enjoy sa paglangoy sa pool lang hapong iyon nang dumating si Kenneth. Kung bakit naman laging natsyetsyempong nasa pool siya tuwing pupunta ito. Tinignan lang niya ang enggrato at pagkuway lumapit na sa daddy niya. Nooy nasa favorite place din ng daddy niya, sa ilalim ng umbrella. May mga paperwork itong ginagawa. Ang mami naman niya noon ay umattend ng weekly meeting sa civic organization na kinabibilangan nito. Nagbibisit na naman siya sa ginawa nitong waring pang-iignora sa kanya sa totoo lang. Who does he think he is? Ano ba sa akin? Mas gusto ko ngang hindi niya ako pinapansin. Umismid siya kahit hindi ito nakatingin. Feeling gwapo ang Judas. Kung sa bagay, gwapo nga, ang yabang at pa-VIP palagi sa daddy. Ang daddy naman kung bakit bilib na bilib sa loko. Idinaan niya sa paglangoy ang inis kay Kenneth. Nagpabalik-balik siya sa magkabilang dulo ng pool. Nang hingalin ay tumigil muna siya sandali. Naka-anim siguro siyang round. Paglingon niya ay wala na pala doon ang daddy niya. Hantaran talaga niya itong inismiran. Praktisado ka ba? Tanong nito. Delikado ang ginagawa mo kung hindi. May possibility na pulikatin ka, alam mo ba yun? Heto na naman po si Mr. Know-It-All. Anong pakala mo? Pag pinulikat ka, akala mo ba sasagipin kita? No way, I did you a favor once. Pero anong napala ko? Nasinghalan at natarayan mo lang ako, di ba? I don't want a repeat performance. Thank you na lang. At sino naman ang may sabing pasasagip ako sa'yo? Wag na lang kung ikaw din lang. Bago pa ito nakakontra sagot ay sumisid na siya sa ilalim. Naisip niya itong inisin, lalo naman niyang binilisan ang paglangoy ng pabalik-balik. Pero ang totoo noon, gawin na niya ang ganoong paglangoy. Sanay na siya. Umahon siya kapag kinakapos na ng hangin ang katawan. Pero sa muli niyang pagsisid sa isang beses at napag-ahon sa ibabaw, parang namigat ang kanyang isang paa. Hindi niya maikampay. Sinubukan ulit niya sa ikalawang pagkakataon, hindi pa rin niya magawa. Pinupulikat siya, alam niya. Marami na siyang naiinom na tubig. Pinilit niyang pumaibabaw sa tubig. Itinaas niya ang dalawang kamay na agad namang may humatak pa itaas. Sunod-sunod ang pag-ubo niya nang muling makalanghap ng hangin. Si Kenneth pala ang humila sa kanya. Mabilis siyang pinangko nito at inakyat at inihiga sa tiled floor sa gilid ng pool. Pakiramdam niya ay tila hinugot yata ang lakas niya sa katawan. Noon lang siya natakot ng ganon katindi sa tanang buhay niya. Latang-lata siya sa pagkakahiga. Tingin niya ay humihingal din si Kenneth na nooy nakaupo sa tabi niya. Sinabi ko naman sa iyo na humulagpos ang luha niya. Naudlot ang paninisi sana nito sa kanya. Late reaction ang nangyari sa kanya. Humagulgol talaga siya ng iyak. Kinabig siyang bigla ni Kenneth. Niyakap siya nito at inalo ng haplos sa likuran. I'm sorry. Hindi kita gustong sisihin, Zaira. Calm down now, okay? You're gonna be okay. Calm down. Zaira anak, anong... Agad na nakalapit sa kanya ang daddy niya. Daddy, yumakap siya rito. Minsan pa siyang napapaiyak. Kenneth, anong pinulikat ho yata siya? Tumango siya nang tanungin siya ng tingin ng daddy niya. Kenneth, pakipasok mo na siya sa loob, please lang. I can manage, daddy. Pero maagap na kumilo si Kenneth at kapag dakay nagawa siyang pangkuin ito. Tumutulo ang suot nitong damit, malalaki ang mga hakbang ni Kenneth. Kasunod nito ang daddy niya. Itinuro niya rito ang silid niya. Pero sa halip na ibaba na siya pagdating doon ay hinanap nito ang bathroom niya.
Sa bathtub sa bathroom niya siya ibinaba nito. Tapos ay naupo sa gilid noon. Akala niya ay aalis na ito. Hindi pa pala. Sa halip ay pinakatitigan siya. Sinalubong niya ang tingin nito kung bakit naman bigla siyang nahirapang gawin iyon. Dati na may kaya niya. Yumuko siya habang nakauklo ang upo sa tub. Maya-maya ay kumilos ang isang kamay nito humantong iyon sa pisngi niya. Humaplos doon. Pagkatapos ay gumawi sa baba niya. Pilit nitong iniangat ang mukha niya. Minsan pang nagdaop ang mga tingin nila. You made me terribly worried about you, Zaira. Nang hindi ka agad lumitaw sa tubig, akala ko hindi itinuloy ang sasabihin. Sa halip ay bumuntong hininga. Binitawan nito ang mukha niya para gagapin naman ang isang kamay niya. At sa buong pagkagulat niya hinagka nito ang ibabaw noon. Tapos ay ang palad niya. Giniginaw siya pero parang biglang nag-init ang kanyang pakiramdam. Take a bath tapos magpahinga ka. Forget about what happened out there, okay? Pagkasabi nooy tumayo ito at walang lingon likod na iniwan siya. Matagal na hindi nakakilo sa posisyong iyon si Zaira. Nakatingin lang sa pintong nilabasan ni Kenneth. Ang muntik na niyang pagkalunod sa pool, lalo na ang pagsagip sa kanya ni Kenneth ay totoong lumikha sa kanya ng kakaibang damdamin. Naging palaisip siya magmula noon. At ang bagay na iyon maging ang pangyayari ay sinadya niyang ilihim kay Roxanne. Hindi niya matiyak kung nahahalata siya nito sa madalas niyang pananahimik. Buong pasalamat niya at lately ngay medyo dumalang ang paglabas nila ni Roxanne. Kasalukuyan kasi itong nagpapaamo ng boyfriend dahil sa ipinagtapat nitong pagkakakrush kay Kenneth. Si Kenneth, lately din napupunan niyang tila aloof sa kanya. Pag nagagawi sa bahay nila ay laging business-like ang itsura at laging sandali lang kung makipag-usap sa daddy niya. Nalilito siya sa feeling niya ngayon. Masyadong strange pakiramdam niya at ayaw niya ng feeling na yon. Nang araw na iyon ay papasok na siya sa first subject niya nang may humarang sa daraanan niya. Hi, pwede ka bang maabala sandali? Sorry Ian, may klase na kasi ako. Baka malate pa ako, excuse me. Tinangka niya itong lampasan pero lalo naman siyang hinarang. Ian, ngumiti ito. Tapos ay nagbigay sa kanya ng daan like a real queen. Weird, naisip niya. Sumabay ito sa paglakad niya. Binibwisit ka pa ba ng uhuging suitor mo? Si Troy? Hindi, nadala na siguro. Good, dinala ko eh. Napatigil siya sa paglakad. Nagdududang tiningnan niya si Ian. Anong ginawa mo dun sa tao? Ian, baka... Don't worry, buhay pa ang lokong yon. Binigyan ko lang ng ultimatum kumbaga. Ayoko kasi sa lahat ay yung nabubwisit ka. Sabi ko huwag ka na niyang mabuntot-buntutan or else... Sinenyas nito ang isang daliri pahiwa sa leeg. Nang ibig sabihin patay ito pag nagkataon. Alam niyang hindi basta nagbabanta lang si Ian. Alam niyang capable itong gawin ang sinabi nito. Pero kahit paano'y nakahinga rin siya ng maluwag. Mabuti naman at tinakot lang pala nito si Troy. Nagpatuloy siya sa paglakad. Sa wakas ay nawalan siya ng isa sa mga konsumisyon sa buhay. Ano kaya kung pakiusapan ko si Ian at takutin din ang iba pang mga suitors? Naisip niya. Pero agad din niya itong binawi sa isip. Naisip kasi niyang tiyak na may hihingin itong kapalit sa kanya. Ang sagutin ito, wag na lang. Si Loco, kumusta? Lo what? Si lawyer ko no, si Froff, kumusta ng panliligaw sa'yo? Pati pala iyon ay alam din ito. Hindi siya sumagot. Say by the bell naman dahil nasa tapat na siya noon ng kanyang classroom. Pero bago pa siya nakapasok sa loob ay muling nagpahabol salita si Ian. Ako, kumusta sa'yo? Kailan mo ako sasagutin? Tiningnan lang niya ito ng matiim at itinuloy na ang pagpasok sa loob. Paglabas naman niya sa kanyang last subject, ibang asungot naman ang sumabay sa kanyang paglakad. Si Pat. May dala ka bang kotse? Meron. Zaira, pwede ba kitang ma-invite sa... Sorry, may lakad kasi kami ng mami ko ngayon eh. Kaya nga ako nagmamadaling umuwi. Pagsisinungaling niya. Napakamalas nga yata talaga sa araw na iyon. 2 asungot ang nambuwisit sa kanya. Heto't kasalukuyang nambuwisit pa ang isang to.
Okay lang, I understand. Ihahatid na kita sa parking area. No thank you, may klase ka pa ba, di ba? Pero hindi ito nagpapigil sa kanya. Sumabay pa rin sa paglakad niya. Papaliko siya sa pasilyo ng may mahagip ang tingin niya. Pero nakaliko na agad ito patungo naman sa parking area. Tinulinan niya ang lakad. Kabuntot pa rin niya si Pat. Pagdating niya sa parking area, isang kotse naman ang papaalis. Sarado ang darkly tinted na salamin ng bintana. Kulay krema ang Nissan Sentra na nagdaan sa mismong harapan nila ni Pat. Hindi siya maaaring magkamali. Kay Kenneth ang kotseng iyon. At ito nga ang nakita niya na siguro'y pupunta sa kanya. Na siguro'y biglang nagbago ang isip pagkakitang may kasama siya. Parang gusto niyang mainis lalo na ngayon sa Pat na to. Nakakainis talaga kung tumiming. Susunduin ba ako ni Kenneth? Bigla niyang naisip. Bakit? Tapos biglang nagmamadaling umalis nang makita si Pat? Bakit din? Parang gusto yatang lumukso ng puso niya. At bakit naman lulukso ang puso niya? Tumigil ka puso. Zaira? Sige, nagmamadali nga pala ako. Tinalikuran na niya si Pat. Tinungo niya ang kanyang kotse. Habang daan ay maraming tanong ang nabubuo sa isip niya. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.